Marami naman sanang pwedeng hingin itong dalagang ito kay Haring Herodes. Dahil si Herodes, kahit kalahati ng kaharian, handa niyang ibigay, biglang yaman, kapangyarihan, lahat mai-enjoy ng mag-inang ito. Pero bakit ulo ni Juan Bautista ang hiningi? Dahil itong ina ay mayroong kinikimkim na galit kay Juan. Kaya yun ang kanyang hiningi. Gusto niyang mawala si Juan Bautista sa kanyang mga plano na makisama ng tuluyan. Siguro'y napapahiya na siya sa sinasabi ni Juan na hindi tama na siya'y makisama sa kay Herodes, samantalang kapatid ni Herodes ang kanyang asawa at itong dalagay kanilang anak. Kung kaya dahil sa kahihiyang ito, nabubulgar tuloy ang kanyang imoralidad. At syempre tayong mga tao, ayaw nating nalaladlad ang ating kasalanan sa publiko. Kaya nagkikimkim ng galit ang babaeng ito kay Juan. Kaya kapag ang tao ay may kinikimkim na galit sa puso at hindi niya mapalaya-laya ang kanyang sarili at nagkaroon siya ng oportunidad, gaganti siya sa taong kanyang kinamumuhian. At ito nga ang nangyari dito. Samantala si Herodes, mga kapatid, ay nasa sa kanya naman sana ang pagpapasya. Sa katunayan ay humahanga siya ng lihim dito kay Juan. At kung bakit naisip niya kaagad na nabuhay na muli si Juan Bautista dahil nabalitaan niya mga himlalang ginagawa ni Jesus na parang may semblance sa pagkatao ni Juan Bautista. Kaya sabi niya, muling nabuhay, parang hinahound siya ng mga ginawa niya sa nakaraan. Siya kasi ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpakulong kay Juan dahil na rin dito kay Herodias. Pero malaya naman sana si Juan o si Herodes na magpasya. Yun nga lang, siya'y nadaig ng kanyang ambisyon, ng kanyang nasabi, kung kaya kahit mali na panindigan niya na ito. Nahumantong sa kamatayan ni Juan sa pagpupugot ng ulo. Bagaman mga kapatid, ito na yung katapusan ni Juan. Natapos na ang kanyang misyon at si Jesus ay siya nang papasok upang anuman ang mga sinabi ni Juan ukol kay Jesus ay maganap na. Pero ang pinakamabuting balita talaga dito ay ang martyrdom ni Juan, sapagkat kung paanong bumabawi o binabawian ni Herodias si Juan naman ay hindi na kailangang bumawi dahil kusa niya nang ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa mabuting balita na kanyang ipinahayag. Naging cause ng kanyang buhay yung kanyang pagsasabi ng katotohanan na hindi marapat na makisama, parang nakikiapid si Herodes sa asawa ng kanyang kapatid. Ito ang hindi matanggap nitong si Herodes at ni Herodias, mga nasa kasalanan. Isang punto rin mga namahalaga ay kapag tayong mga tao ay nasa kasalanan, napaka-vulnerable natin na gumawa palalo ng masama. Tulad ni Herodias at ni Herodes, pareho silang nasa kasalanan kung kaya ang dali-dali nilang maidispatcha ang katotohanan at gumawa ng masama sa kapwa-tao kung paanong ito'y kanilang ginawa kay Juan. Kung malinis sana ang konsyensya at budhi ng mga taong ito, hindi sana naganap ito. Sana kung
Nagpasya na lamang si Juan na magpakababa, tanggapin ang katotohanan na mali ang kanyang ginagawa. Sana'y dadakilaan siya sa kasaysayan. Kung kaya ito'y parang isang paalaala sa ating lahat na ang kasalanan talaga'y palagi nagtutulak sa atin upang tayo maging mahina, nawawalan tayo ng mga depensa upang panindigan kung ano ang tama, kung ano ang totoo, kung ano ang naayon sa kalooban ng Diyos. At ito ay likas sa ating mga tao. Pero sa isang taong malalim ang kanyang kaugnayan sa Diyos, tulad ni Juan, ibibigay niyang kusa ang kanyang buhay. Hindi siya kinakailangang bumawi o bawian yung mga taong nagpapatay sa kanya dahil hindi maaagaw ng masamang tao ang kabutihan ng isang tao na handang ibigay ang kanyang sarili sa kanyang kapwa-tao kamatayan. Kaya paalala sa ating lahat na palaging manalangin na ipag-adya tayo sa mga tuksong dumarating sa ating sa araw-araw at palakasin ang ating mga sarili sa buhay espiritual upang tayo'y huwag kaara-karakay mabulid sa mga tuksong dumarating na kuminsan ay sobrang lakas na hindi natin nakakayanan kung kaya sa kahinaan natin tayo ay bumibigay.